Hello mga Chika Loves, the beshi ko at sa mga beshi kong expired hanggang ngayong trending pa rin ng ating first ever Miss World na si Megan Yang. Sobrang pangbabash ang ginawa ng mga taga Botswana at sinabihan pang mangkukulam ang beshi ko. So watch muna natin kung bakit. Your hair a little bit. There you go. Megan Yang, binatikos ng mga taga-Botswana matapos itong gawin sa buhok ng kanilang kandidata. Ano nga bang ginawa ni Megan Yang at bakit siya ang sinisisi sa pagkalikwak ni Miss Botswana sa naganap na Miss World 2024? Inuulan ngayon ng sandamakmak na pangbabatikos mula sa mga taga-Botswana ang dating Miss World 2013 na si Megan Yang matapos na isisi sa kanya ang pagkatalo ng kanilang kandidata sa nasabing kompetisyon ng Miss World. Si Megan kasi na tinaguri ang The Best Miss World ang tumayong main host sa nasabing kompetisyon at may bahagi nga ng pageant ang labis na hindi nagustuhan ng mga supporters ni Miss Botswana. Ito ay nang may gawin si Megan Yang sa buhok ng kanilang kandidata matapos itong tawagin upang sumagot sa katanungan ng judges. Mapapanood nga sa nagba-viral na video na bago sagutin ni Miss Lesego Chompo ang katanungan ng judge ay inayos ng bahagya ni Megan Yang ang tila gumulo nitong buhok. Nagkaroon nga ng ibang interpretasyon dito ang mga tagahanga at suporta ni Miss Botswana at talaga namang pinapaulanan ngayon ng sandamakmak na batikos si Megan Yang. Ayon sa ilang netizens, nakaapekto umano sa resulta ng kompetisyon ang ginawang pag-ayos ni Megan sa buhok ng kanilang kandidata. May netizen pang nakapagsabi na nasira rin umano nito ang confidence ni Lesego Chombo at ipinamukha umano nito sa mga hurado na wig lamang ang suot ng kanilang kandidata. May ilan pang nakapagsabi na isa raw uri ng witchcraft at pananabutahe ang ginawa ni Megan Yang kay Miss Lesego Chombo. Hindi naman nagpahuli ang mga kababayan nating Pinoy at talaga namang pinagtanggol to the max level si Megan mula sa mga paninisi sa kanya ng mga fans and supporters ni Miss Botswana. Ayon sa ilan nating mga kababayan ay wala umanong kinalaman ang ginawang pag-ayos ni Megan sa buhok ng kanilang kandidata dahilan upang matalo ito. May ilan pang nagkomento na tila napasama pa raw ang pagtulong ni Megan kay Miss Botswana. Sinisi yung host sa pagkatalo nila. So kung may kapangyarihang itim si Megan, bakit di tayo nakapasok sa top 40? What's wrong naman kung inayos niya hair ni Miss Botswana? Buti nga inayos niya pa para hindi katawa-tawa hairstyle ng buhok niya. At least concerned pa sa kanya si Megan. May ilan namang Pinoy ang naunawaan ang reaksyon ng mga tagahanga at suporta ni Miss Botswana dahil sa tinatawag na culture indifference. Marahil ay offending umano sa kanila ang bagay na ito at sa atin naman ay pagpapakita ng sisterhood. So ayun, para matigilan rin ang isyong na to, ay nag-post na sa social media ang ating Miss World na si Megan Yang. Nag-sorry na siya sa mga taga Botswana at private na kinausap niya ang Miss Botswana at nag-explain ng kanyang side. At syempre nag-sorry din siya dahil hindi daw niya alam na may kanya-kanya tayong kultura. Sa mga susunod na mangyayari ay magiging aware na daw po siya dito kung ano ang dapat at hindi dapat. At syempre, nare-respeto niya kung ano man yung kanya-kanyang kulturang meron. It's time for my reaction. Magre-react ako dahil may social responsibility ako at ito ang inyong panbansang Sausawero with a heart. So ayan, yes, tama naman po. Maraming salamat sa iyo, Miss Megan Yang. Talaga are a real beauty queen title holder. At syempre, ayun po, kanya-kanya naman po talaga tayo ng paniniwala. Siyempre, magkakaiba tayo ng pinanggalingan, magkakaiba ng kultura, at ako nire-respeto ko rin po yun. Ang kagandahan lang kay Miss Megan Yang, siyempre tumutulong lang naman siya at hindi naman niya alam na may ganun pala talagang kultura ang mga taga Botswana, kaya nag-sorry na rin siya. Ayon. At sa mga taga Botswana po dyan, ayun, the people from Botswana, yes, please accept the apology of our Miss World Megan Yang. Para sa akin, apology accepted naman kasi kahit di naman ako, sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Pero syempre, respeto na lang din sa kanya-kanyang paniniwala. Ayun lang po. At yan, syempre, magiging silbing aral lang yan. Hindi lang kay Miss Megan Yang, pati sa buong mundo na rin. Ayun lang yun. At yun, yan, magkakaiba rin kasi ng pagtanggap ang tao, no? Lalo na sila, yun yung paniniwala nila. Actually, dito si Mami Matmat Centino. Yes, ayan, nagtatapon-tapon pa sila ng mga asin-asin. Saka dapat wag mo siyang kakausapin. Kanya-kanya tayong paniniwala. Ayun lang po yun. So ayan, good afternoon. Sana matapos na tong issue na to. Huwag nang dagdagan pa ng mga fake news at good evening sa inyong lahat.